maraming Focus mo lang sa kanya. Hindi ka naman pwedeng... Ano pa ulitin nyo nga po yung ang pag-ibig? Kailangan. Huwag ka seryosohin, di ba? Enjoy mo muna. Oo. Play hard. Enjoy mo muna kasi marami pang oras eh. Maraming pagkakataon. The work hard Huwag mong things. madaliin. Dadating din kayo dyan. Tama. Baka tumakbo ko dito. Ano ba yung mga tinanong ko sa kanya kanina? Kuya, maingay. Sige. Wala na. Hindi, meron pa po. Ano po, sa tingin niyo po ilang taon po ang tamang pag-aasawa? Tamang edad ng pag-aasawa. Para sa akin para sa akin sa babae is 26. Bakit? Kuha na yun eh. Yung katawan mo fully develop, tapos reading, tapos kumbaga, enjoy mo muna yung pagiging dalaga mo. Enjoy mo muna kasi kadamihan sa nag-aasawa ng maaga ngayon, broken family. Opo. Diba? Tapos, yung lalaki naman, minsan, ang gusto lang buntisin si babae, iiwanan niya na. Ayaw ng kuwan, ayaw ng obligasyon. Tama. Hindi niya kayang panagutan kung ano yung ginawa niya. Kadamihan sa mga tao ngayon, di ba? Ayaw ng commitment, ayaw ng obligasyon. Tsaka financially, Happy-happy ano pa lang. po? Financially prepared dapat. Hindi lang pala, hindi lang kuwan, hindi lang financially kasi pati yung isip mo kailangan Tama. kuwan na dun. Ano yan? Ate, ano po sa tingin niyo yung dahilan kung bakit dumadami yung mga kabataan na nabubuntis ng maaga? Yun nga, sagot niya na yung mga, ayun, ulitin yung mga points. Oo, yung kuwan, kadamihan kasi ganyan, yung magulang ng mga tao, bata ngayon, di ba sa hirap ng buhay, nagtatrabaho, magulang, babae at lalaki. So, ang naiiwan sa bahay, mga anak. Ang iniisip ng anak, pinapabayaan sila ng magulang nila, nagre-rebelde, na hindi naman dapat, di ba? Kasi, ano bang iniisip ng magulang sa anak, kaya ako nagtatrabaho para sa'yo. Ang anak naman, iniisip niya, pinabayaan mo kami. Kaya wala ka dito sa bahay. Di ano mangyayari doon? Barkada dito, barkada doon. Hanggang sa mabutis, di wala na. Nalalabas sa Sira ng kinabukasan niya. Eh, sino bang mamong problema doon pagdating na araw, di ba magulang din? Hindi naman siya. Kasi isa pa rin siyang, kung tutusin, dapat protektado pa rin siya ng magulang niya eh. Pero sa ibang bansa po pinatutupad po yung ano, ini-implement po na kapag dating ng 18 years old, bahala na sila. Bahala na sila. Eh, iba naman ang Pilipino. Di ba ang Pilipino, kuwan tayo sa pamilya? Hospitality. Centeredness. Oo. Hindi kagaya ng Amerika na malaya sila masyado doon. Opo, liberated. Pero tinan mo, hindi naman totally 18 years old, di ba? Kadamihan doon, pag 18 years old, nakahiwalay na sa magulang. Opo. Pero tinan mo mga kabataan doon, masyadong wild. Kaya ang Pilipino naman, kuwan, kahit pa paano, kahit lalaki, kuwan pa nga eh. Anong tawag dito? May manong Opo. dating. Di ba po, di ba Oo, dati, kasi ganyan, totoo yan. di ba po dati yung mga kababaihan noon masyadong conservative sa Oo, katawan nila? totoo. Pero ngayon, magdamit ko lang na lang. Kulang na lang po. Wala Wala na. na. Yung dahilan po kasi ng mga kababaihan ngayon, kaya nga daw po short. Kasi short. Hindi naman na shirt ang tawag doon. Nagdamit ka pa. Yun nga yun natin. Sana tinanggal na lang yung shirt. Oo. Kasi pinapahirapan pa yung mata natin eh. Nagtakip ka pa. Di ba Pinaglalaban parang ako dito. natatawa nga ako. At saka sa po, ganyan. di ba dati kapag ano po kasi, yung ligaw po kasi dati noon talaga, kinokort pa talaga yung mga magulang. Pero ngayon, Wala na, tabi-tabi text na na lang talaga siya Hindi eh. nga text eh. Kita tayo niya na, mamaya, o sige, ayun na. Uy. Bahay-bahayan na. O, di ba? Hindi, sasabihin po, simba tayo. Simba, pero iba Simba sinisimba. tapos sa motel pa lang. Bigla lang ikaw. Gawa na ng milagro. Doon pala lulod, no, sa motel. So talagang ibang-iba po talaga yung mga kabataan Iba noon at ngayon. Pero tuwan pa rin niya, nasa magulang pa rin. Opo. Kahit naman sabihin mo hindi mo magulang nagpalaki sa'yo, kung concern sa'yo. Di ba? Tama. Pero naniniwala po ba kayo na talagang sa magulang lang talaga yung pagkakamali ng isang... Hindi. Yun. Ano pa po? Nasa bata din eh. Sa bata. Nasa mindset mo yun. Nasa isip mo yun. Kasi ang iniisip ng magulang, ano iniisip ng magulang sa anak niya, di ba mapabuti? Hindi naman siguro mag-iisip, ikaw ba, nag-iisip ang magulang mong pasama ka? Oo. Di ba? Nasa bata yun. Nasa sayo din yun. Tapos kung siyempre kung ano makikita sa magulang, di ba sabi nga kung ano nakikita sa matanda, gagayahin ng bata. Eh paano kung magulang mo ganun? Kaya hindi bata. Oo. Mindset talaga ang kuwan niya doon. Ano nga po ulit may advice niyo po sa Si mga Bandang. kabataan? Ang pag-ibig banda, wag mo seryosohin. Gawin mag-inspirasyon. Ha?
Kasi pag sineryoso mo pag-ibig, dadami ang populasyon. Ang nalam na Liz. Mas madami po yung mga kalahi niya. Oo. Bakit na madami ang bakla? Asawa na ba to? Grabe naman. Joke. Nagtatanong ako. Ano pa po ba masasabi niyo ate tungkol sa pag-aasawa? Pag-aasawa? Oo, huwag mo dadaliin. Hintayin mo yung tamang panahon. Kasi di ba sabi lahat ng bagay may tamang panahon. Sabing ganun. Matuto ka maghintay. Huwag mong madaliin kasi pag minadali mo, saan ka Ate, mapupunta? sabihin mo patience is a virtue. Habang nagmamadali lalong nagkakamali. Oo, totoo naman. Totoo. Wala naman nagmamadali na nasa tama kang lugar eh. Ano po palang pangalan niyo? Maribel. Maribel. Dook. Maribel do. Oo. Ayun, kay Maribel do. Si Banda po yung, si Banda po yung host Huwag mong namin. mamadaliin ang Okay na yun. pagkita. Sige. Last mo na. Alam muna natin. Try lang muna Sige. natin. Okay. Pwede mo ba sa amin sabihin yung experience mo before mangyari ang insidente? Insidente ba? Basta yung nangyari. Yung, before mangyari yung ano ba? Paano, hindi ganito na lang. Okay, na. Paano nagsimulang, Start na tayo. sige, ilang taong ka na ko ngayon? 21. 21. Kailan ba nangyari yung nangyari sa inyo ng girlfriend mo? Ilang taon? Ilang taon ka? 19. 19. 20 o gano'n. Magto 20. Saan yun nangyari? Pwede mo bang sabihin sa amin kung paano nangyari yun? Ano yun, yung sa... Parang nangyari yung... Kaya namin na... Oo. Nagano kami ng ano sa... Beach, Basal City. Pasal City? Doon nangyari yun. Tapos noon... Yun, sa... Yung, biruan namin, mga... Inuman. Nakabarkada, mga biruan na gano'n. Ah. Tapos nagkarto yun. Tapos sa cellphone na kami nag-print nun. Tapos nakita. Ilang taon na kayong magkarelasyon ng babae? Ano lang yan? Parang 2 months pa lang yata ako. 2 months pa lang kayo, no? Oo, nangyari agad yun. Ah, Bago pa lang. bago pa? So, nangyari sa inyo yun? Saan lugar? Sa Kalamba. Palamba. Kalamba. Tapos yung magkakakilala lang yun. Bago pa lang kami magkakilala nun. After 2 months, nangyari ka agad. Nung nangyari sa inyo yun, nakonsensya ka ba? Oo, nakakonsensya rin siyempre kasi hindi ko alam sa tamang edad dapat gawin yun, di ba? Tapos yun, nangyari na nga. Yung babae, okay rin sa kanya. Ako lang din. Tapos yun. Ano sabi ng mga magulang nyo yung pagkatapos mangyari yon? Oo, hindi ko nakaabot yung magulang kasi taga Mindoro sila. Mindoro. Oo. Pero alam nila. Alam. Alam nila. Gumamit pa kayo ng protection nun? Hindi na. Hindi na. Nung nangyayari yun, ano sabi mo habang nangyayari yung premarital? Sabi ko eh. Yes. Naisip niyo bang pangalawa pa? Hindi na. Hindi na. Yung- Nabuntis ba siya? Oo. Sinabi niya kagad sa'yo. Nabuntis siya. Anong pakiramdam mo nung sinabi niya sa'yo nabuntis siya? Wala na, parang naano na ako. Parang sabi ko bakit kaya ginawa natin yun. Nadismaya ka ba? Sobra. Hindi ka nahiya? Nahiya naman. Nahiya ako, siyempre. Humingi ba kayo ng counseling? O pinag-usapan niyo ng dalawa? Pinag-usapan namin dalawa yun. Kami ng dalawa. Nagkikita pa kayo? Hindi na. Hindi na. Naisipan nyo ba magpakasal pagkatapos na nangyari yon? Hindi na rin. Hindi na rin. Hindi wala ng contact. Wala na rin contact. Nasaan na yung asawa mo? Wala na talaga. Nasa kanya yung anak mo. Ngayon, may bala ka pa ulit na ano? Na magpakasal ulit siya kung gusto mo pa. Balikan mo siya. Pag gusto eh. Pag... Oo, gusto eh. Gusto rin. Okay. Sa harap pa kanila. Ano to? Nagre-record na. Yan. Yan. Takbo sa harap nila.
Hoy guys, kunyari, guys! Bandap kunyari, tumatakbo kayo. Running out loud. Hoy, compress! Yung mga documentalist natin. Sama ka, kuya. Good afternoon po. Ay, magkalamig ka. Ano ba yan? Ano tayo? Saan tayo? Sa taas? Mayroong room kasi dito na... Anis. Miss, ano guys? Sige, Hello po. Dilim. Hapon po. Sige, tuloy-tuloy lang. Good afternoon po. Nung may paglilingkod namin. Wow. Ito yung gusto kong kwarto. May na inuman pala dyan sa labasan. Inuman mo na po. Party. Maganda yan. Very good kagad. Ano to? Video, ano? Kupokosa mo to. Sa mamaya. Ano mo maganda yung ito yung aming... Sorry kasi nag-high school. Proceed ako kagad sa... Nag-aral po kayo ng mga... As in... 3 years. 4 years. 4 years. 4 years po. Seminary. Saan po? May mga anak na rin po kayo. Wala pa. Asawa po. Mayroon na isa. Nakakasal lang yun. Last week. Ano po ba masasabi niyo about sa premarital sex? Diba po? Inaalam niyo po ba na mangyari ito? Sa church, ng leader ng church dito, isa sa mga leader dito. Sa mga young people, hindi dito taraw. Premarital. Una-una, biblical term kasi yun ay nangyayari lamang. Sex only happens inside the marriage. Kaso nga lang, ang mga kabataan ngayon dahil sa kanya-kanya nilang mga taglay ng mga pananaw tungkol sa bagay ng about sex, kaya ang iba out of curiosity, kaya default. Ano po ba yung kulungan ng sex? Kailan po ba ginagawa yun? Inside the marriage? It should be inside the marriage. Pwede niyo po ba elaborate yung sexuality ko? Diba? Kakat naman yun. Yung ginagawa po kasi yung sexuality, diba? Holy po yun kapag nagkaroon ng marriage. Pwede niyo po ba i-elaborate ako sa amin? Okay. Sa atin kasi ngayon, may iba't ibang uri ng yung sex na yan. Meron ng through using mga gadgets natin tulad ng texting, cellphones, or mga internet. Meron pang yung iba't ibang uri ng sex. But kapag mayroon ng physical engagement, dapat talaga mangyari lang yun inside the marriage. Outside the marriage is not allowed talaga sa Bible. Hindi na natin. Ang tawag na doon sa term ng sa church, ang tawag na doon ay tawag niyan ay, if I'm not mistaken, yung
Kung sa mag-asawa, adultery. Pag sa ano naman, fornication mo. Kapag ikaw, example, ikaw hindi ka pa kasal, hindi ka pa kasal, For gusto mo example po, yung mga pagpapatapos. youth na up to 16 to 24. Fornication ang tawag doon. Pero pag ikaw ay kasal, tapos tali ka sa iba, whether may asawa siya o wala, ang tawag doon is adultery. Ano po bang beneficial kapag kinasalan ka muna bago ka makapag-sex? Okay, you mean to say, inside the marriage lang ang sex dapat. May mga beneficial. Unang-una, yung konsensya mo, ang ganda. Konsensya mo, marami na akong nakakausap na ganyan. Tapos hindi lang doon, pati sa kanilang sexual life, nag-i-enjoy sila. Pero yung mga hindi pa na kinasal, tapos pumasok na sila sa ganung bagay, sa tikim-tikim na term. Sa ano kasi natin, sa Filipino culture natin, meron kanya lalo yung mga lalaki, yung narinig mo na ba yung tawag nilang parang may term sila testingan lang. Anong term yun sa Tagalog? One night stand. Hindi, meron talaga tayong term sa Filipino. Parang Sex, Sex on sex. Sex on legs? hindi rin. Ano yun? Sa mga lalaki yun, ang mas proud pa nga ang mga tatay na ang kanilang anak ay, lalo na pag lalaki, makapasok sa ganung bagay muna. Proud na proud pa yung mga tatay. Tuli sa lalaki. Oo, pag lalaki. Mayroon sa atin yan dito sa Pilipino. Kaya, pero ito naman ang magiging result kapag ginawa nila yan outside the marriage or yung tinatawag na premarital sex, unang-una, conviction, masisira. Pangalawa, alam na natin sa physical, mayroong mangyayari talaga sa physically, maaaring mag-cause ito ng sakit. So una, sa ating konsensya. Pangalawa, yung health. Pangatlo, hindi na mag-i-enjoy yung marriage life mo. Kapag pumasok na kayo doon sa pag-aasawa tapos meron kayong karanasan, nangyari na prior to your marriage, hindi na mag-i-enjoy emotionally to the point na aabot na sa climax ng inyong sexual engagement, hindi na mag-i-enjoy. Bakit? Kasi meron na silang karanasan outside the marriage. At ito yung nangyayari sa karamihan. Ito na po, nakaka-apekto po ba yung kapag nakakamit ka ng premarital sex sa pag-relieve sa sex? Malaking. Unang-una. Yun nga sa nabanggit ko kanina yung conviction mo. Lagi na lang itong ma-inject sa mind mo at paulit-ulit itong ipaalala sa'yo. Which is, mayroong kang tinig na narinig. Tinig outside from the world. Ito yung conscience mo. Ano yung ginawa mo? Pero, ang kagandahan lang, yung Diyos natin na ipinapakilala sa atin ay Diyos na nagpapatawad. Yun ang kagandahan. Pero kahit nagpapatawad ka, you have to undergo pa rin sa consequences nito. Isa sa mga consequences nito, yun na nga yung hindi mo lang alam, yung katawan mo, physically, magkakaroon ka ng sakit. Di ba? Sa mga lalaki, mayroong tulo. Narinig mo naman yun? Ano pang mga sakit na makukuha nila? Yun ang mga mas matindi yung AIDS, di ba? Yun yung result doon. Kahit na sinong matalino at magaling pagdating sa sex life, kapag ginawa nila outside the marriage, meron consequences naman. That's why, sa amin dito sa church, ito rin isa sa mga kinakampanya namin, lalo sa mga kabataan ngayon, madaling silang makahulog doon sa ganong bagay. Kakaintindihan lang, text lang. Punta tayo doon, pag hindi na nakabalik ng gabi na sa bahay, nandito na lang tayo magpa-overnight. Ayun na, doon nakalimitan nangyayari. So ano po yung kinakampanya nyo dito sa church? Pagdating sa premarital sex, mas ang ginagawa niya sa mga kabataan, instead na ma-engage sila sa mga bagay na
magtutulak sa kanila doon sa pagkahulog sa sexual na mga bagay, ay dinadala natin sila doon sa ibang bagay na mas meron silang, mag-i-enjoy sila hanggang sa marating nilang potentials nila as individual. Payo. 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 Ano mga payo niyo? Ay, payo. Ano pong, pwede pong may advice niyo sa mga kabataan? Wait. Just wait. May advice ko sa mga kabataan ngayon. Just wait for the perfect time. Sa lahat ng bagay, huwag mong madali. Alam niyo ba kung bakit ang underwear nasa baba, hindi nilagay sa taas? Bakit? Simple lang. Kasi dapat unahin ang utak kasi bagong sa ilalim. So, sa panahon natin ngayon, isa sa mga nakakapagbilis pa-develop din sa sexual, yung sexuality. So, nalaman namin, una-una ninyo, napapanood, Opo. sa mga Napapanood na. visions, napapanood ng mga palabas na nagpapaaros ng hilig sa laman. Hindi kaya isa din yung mga kinakain, may kinalaman din pala yun. Lalo na sa mga babae, malalaman mo na lang, mga ilang taon pa lang ngayon, meron na nagkakamit sa kanila. Isa din kasi, isa na yun na nagpapadevelop ng urge. Tulad po ng anong pagkain? Most yung sinasabi nila yung mga may mga nagpapa-enhance ng mga pagkain. Siguro sa science natin tanong yan. Sila mas nakakaalam yan. Pero yun ay basa lang yun sa aming napag-alam. Pero sa palagay niyo po, ano pong posibilidad ng mga pagkain na nakaka-apekto? Balot. Basta mayroon din mga pagkain talaga ng mga enhancer na yung dapat na hindi pa sa tamang panahon medyo napapakinabangan na. So, isa din yun kaya tingnan yung mga babae. Tulad po ba naman? Gusto mo lang malaman talaga. Parang gusto mong iwasan na. Baka yun ang kinakain mo. Ano po ba yun? Hindi ako sure. Pero may mga ginagamit na enhancement. Yung mga tulad ng manok na 45 days. Kaya dapat tatagal siya ng ilang araw. Pero dahil sa pinamadali, yun, yung mga pagkain na ganun. Pero hindi naman din napatunayan pa ng marami. Pero ayon sa pag-aaral talaga ay nakatulong yun na pag-urge ng sexuality ng isang tao. Talaga? So marami pa na mga bagay na nagpapa-urge sa kabataan. So mag-antay lang, wait, and then mas maganda kung mayroon silang, lalo mga kabataan ngayon, meron silang paglalaanan ng kanilang time na alam nilang doon sila mas ma-boost ang kanilang potentials hanggang sa ma-achieve nila ng kanilang mga pangarap at mga dreams sa buhay. Now, halimbawa ngayon, mga disadvantages, di ba, sa premarital sex, hindi nila alam estudyante pa lang sila. Siguro maaaring sinasabi natin, katatawanan lang kasi ginagamit natin group project. Group project kasi na to. May project, kaya ganun. Experiment. Kung paano mahulog na doon sa hindi dapat, di ba? Maraming disadvantages sa titingnan talaga sa mga kabataan. Sige po. Okay po. Full of information na ba? Full of Okay na po. Dami niya na po nasabi. So, thank you. STA po. Prayer and fasting. Faith. Crush lang dyan, no? Wala po. Mahirap na dyan, eh. Wala rin po. Sa Eldorado, ang dami sa atin dyan, ano? Sa Eldorado. Dami po. 16 years old, 15 years old. May isang barangay doon sa Palawan na nakapunta rin ako. Kapag mag 15 years old ka na wala ka pang asawa, wala ka na. Ang tawag na sa kanila doon ay hindi mo talaga na ano. Oo. Dapat 12, 13 years old dapat ang girlfriend niya sa mga babae. 13 years old dapat may boyfriend ka na hindi bababa sa sama. Kapag wala ka, hindi ka makapagpapatawag sa iyo, mahina ka. May sex na naman, pali ng Palawan. Pero